Abogada ba talaga si Luis Tro? Umani ng reaksyon sa mundo ng social media ang naging pahayag ng veteran broadcaster na si Jason Sa matapos nitong batikusin si House Committee on Justice Chairperson Jinky Luis Tro kaugnay ng kaniyang posisyon sa impeachment proceedings laban kay VP Sara Duterte. Matatandaang iginiit ni Luis Tro sa ilalim ng umiiral na patakaran ang respondent na si VP Sara ang dapat magpresenta ng ebidensya sa preliminary investigation sa tulong ng kaniyang mga abogado, ngunit para kay Sonsa taliwas umano ito sa kanyang pananaw sa tamang proseso. Sa kanyang pahayag, direktang kinuwestiyon ni Sonsa ang posisyon ni Luis Tro. Abogada ba talaga si Luis Tro? Tinuligsa rin niya ang umano'y pakikialam nito sa legal strategy ng depensa ni VP Sara. Bakit siya nakikialam at tila nagdidikta kung paanong isasagawa ng mga abogado ang kanilang legal na estratehiya, depensa at pag-atake. Ipinunturi ni Sonsa na ang obligasyon na maglatag ng ebidensya ay dapat manggaling sa nag-aakusa, hindi sa inaakusahan. Saan ka nakakita na pinipilit mong maglabas ang isinasakdal ng katibayan para patunayan na siya ay may kasalanan? Ang mga pahayag na ito ay dumating sa gitna ng umiinit na diskurso sa impeachment complaint laban kay VP Sara Duterte, kung saan patuloy ang pagdinig ng House Committee on Justice upang tukuyin kung may sapat na batayan ang mga aligasyon. At para sa buong detalye pa ng balita, narito't panoorin natin ang full video. Impeachment hearings ng Committee on Justice. Opo. Lalo na dito kay Congresswoman Luis Tro. Ito yung sinabi ko na kung ikaw ay hindi matalino, akala mo matalino si Representative Luis Tro. Pero kung matalino ka, alam mo hindi siya matalino eh. Di ba? Kita mo, iginigiit nila na maghihiring daw sila sa committee. Okay naman po yan. But ang hearing po ay sufficiency ng form and substance at sufficiency ng grounds. Ng grounds. Unang-una ito ha, natatawa ko. Kita niyo yung pattern nila ha. Sasabihin ni Luis Tro, mahina daw yung answer ni VP Sara. Answer ad cautelam po yun. Pakibasa lang po kasi unang-una kine-question po doon yung jurisdiction ng committee kasi mukhang premature yung pag-file ng isang batch ng impeachment complaint. Di ba sabi doon sa unang desisyon ng Korte Suprema, Opo. February 6. Yeah. Wala namang binabanggit na iniba yun noong nag-MR. So February 2 may nag-file, may atat nag-file. Number 2, basahin nyo, wala namang ultimate facts. Puro alegasyon. Accusation is not synonymous with guilt. Sinabi na ng Supreme Court yan. You cannot go beyond the impeachment complaint. Hindi ka pwedeng lumabas doon. Hindi ka naman kasi korte. Hindi ka naman piskal. Yung sinasabi niya, parang prosecutor kami dito. Oo, parang prosecutor kayo. Pero yung ibinigay lang na ebidensya rin sa complaint, yun lang ang titingnan nyo. Hindi para kayo ay kumuha ng additional na evidence. Hindi kayo ay para mag-fishing expedition. Wala pong legal basis yan. Pero mambabatas siya. Oo. Hanggang dun lang. Okay. Ang papel ng committee ron, tignan yung sufficiency in form and substance. Tignan yung grounds. Oh. Kung merong ground. At ang merong ground, ang rule dyan, parang sa rules of court, may ultimate facts. Ano yung ultimate facts? Eto ha. Si Atty. Topacio ay ninakaw yung aking cellphone. Aligasyon. Proof. Eto, may CCTV video, kinuha ni Atty. Topacio yung cellphone ko, nilagay At sa binulsa. bulsa. Ultimate fact, magnanakaw ng cellphone si Atty. Topacio. Yun. Ganun lang kasimple yun. Kasabihin mong si VP Sara Duterte ay kinupit yung 125 million. Okay. Dapat may proof ka. Ano? Anong proof mo? COA report. Hindi pa nga final. Pinabswelto nga ng COA. How can you therefore conclude na ninakaw ni Sara Duterte ang 125 million? May question pa nga. At sinasabi pa nga, yung sinasabi ni, sino itong, si Sendanya ba yun? Sendanya? Anong Opo. pangalan nun? Sendanya. O, Sendanya, kumakain pa ng Mary Grace Piatos, umuwi pa. Tabingi yung kanyang pangangatuwiran. Hindi talaga nilalagay. At ang dami-dami ng general, mga dating opisyal, pati ako, alam ko yan, as a fact. Yung confidential funds, hindi talaga nilalagay yan. Ang DILG po nung panahon ko when I was ASEC at DILG Secretary si Mayor Limik, merong confidential funds ang DILG. Ginagamit namin anti-crime, anti-drugs, anti-insurgency. Talagang code name yan. So, Yun, dapat code name. yung basihan mo ng ultimate facts ay established. Hindi pwedeng puro alegasyon. Oh. Ngayon, eto pa, nakakatawa rito ha. Kukunin daw niya yung mga bank accounts ni VP Sara during the committee hearing. Wow. Makukuha daw yun sa mga bangko.
Pag hindi daw sumunod ang bangko, ipapakontempt niya. Kamote po yung pangangatuwiran niyo po, ha? Madam Luistro. Oh. Ang babaw at hindi niyo po alam ang extent ng powers of contempt ng House of Representatives or any of its committees. Hindi po kayo korte. Just to prove to you na walang alam sa hangganan ng contempt power si Luistro. Noong Quadcom, di ba, binastos-bastos nila yung kliyente ko. Yes. Binastos-bastos nila ako. Kaya nag-file ako ng ethics complaint. Binabatikos ko sila sa social media. Opo. Sabi ba naman itong si Luistro, binabatikos tayo ni Atty. Topacio. Ipapakontempt ko siya. Sabi ko, pag ginawa mo yan, mapapahiya ka. Bakit? Kayo po ay hindi korte. Ang korte, mayroong indirect contempt, may direct contempt. Ha? Kapag ginawa mo ang isang bagay na nakakabasto sa korte, in the presence of or so near the court, yun ang nakalagay na language, Yes. na ang korte ay nabastos, direct contempt yun. Halimbawa, minura mo yung judge o nagwala ka rin sa courtroom. Ngayon, pag sa labas ng courtroom may ginawa ka, halimbawa, binrek mo yung subjudice rule. Nagsalita ka sa media, binastos-bastos mo yung judge. Outside of the courtroom, indirect contempt yun, maaaring indirect contempt. Dahil nasa labas ka. Oo. Yun. Sa committee po ng legislature, wala pong indirect contempt. Pag may sinabi ako sa labas ng halls of the house, laban sa inyo, hindi nyo po ako pwedeng ipa-contempt. Mali po yun, hindi po kayo husgado. At na-realize na yan ni Richard Gordon, noong ako ang abogado ni Lincoln Ong at ni Amohit Dargani doon sa family. Sinabi ko na kangaroo court yung Blue Ribbon Committee ni Gordon. Sabi ni Gordon, ipapakontempt kita. Sabi ko, go ahead, tingnan natin kung sinong mapapahiya. Isa lamang po ang misyon yan ng grupong yan ay sirain ang pangalan ni Vice President Sara Duterte sapagkat alam nila na kapag yan ay na-transmit sa Senado, they don't have the numbers, unang-una. Pangalawa, sa nipis ng kanilang mga ebidensya ay ito ay hindi po magka-gain ng traction at ma-acquit po si Sara Duterte. So, judicially, politically, medyo agrabyado po sila sa Senado. Kaya eto na po ang ginagamit nilang pagkakataon para sirain na si Vice President Sara Duterte. Kaya pinatatagal po nila. Ako hindi magtataka kung baka Mayo pa, baka lumampas pa sa Mayo yan sa kanilang pangnanais na sirain talaga si Vice President Sara Duterte. Doon ba sa pagsabi ng Kamara na sufficient in form, substance at grounds at yung naging sagot ng pangalawang Pangulo, sapat na yon para ipausad na lang nila, desisyonan na nila at ibigay na, kung gusto nilang paboran, ibigay na sa Senado para umusad ng gusto itong impeachment at wala ng mini-trial na mangyayari? Opo, kasi talaga pong sufficient na yan. Alam niyo po, baka hindi alam ng iba, isa po ako doon sa mga naghain ng impeachment complaint laban sa dating chairman ng COMELEC na si Andres Bautista Jr. Ito po ay successful impeachment po to in the sense na ito pong impeachment ay it was found to be sufficient in all aspects, form and then substance, in-overrule ng plenary. Ang plenary ang na-determine na ito ay dapat iangat sa Supreme Court at nakita ko po yung proseso, yung actual na proseso po dyan sa House. Talaga pong ang basihan ng form, substance at grounds ay yun pong reklamo. Hindi po pwede yung mini trial, small trial, short trial, kahit anong trial po sapagkat hearing po ang hinihingi dyan. Hearing, hindi po lugar ng House Committee na humanap ng ebidensya laban doon sa inireklamo in any impeachment proceedings. Yan po ay trabaho ng Senate bilang isang impeachment court. Ngayon, titignan nyo yung sufficiency ng lahat ng yan base sa ebidensya. Kung may gusto kayong ipatawag niyo yung complainant, ipatawag niyo yung kung sino man, ngunit hindi niyo pwedeng kunin yung mga dokumento ng mga kumpanya na hindi naman nababanggit sa complaint o si answer, hindi niyo naman pwedeng patawag yung mga tao na hindi nababanggit doon sapagkat that would already constitute a trial na lagpas na po sa kapangyarihan ng House Committee. Opo, yung nangyayari ngayon po dyan sa Kamara, naging malinaw po ba yung double standard? Dahil kini-question po, no? Lalo na ng mga Duterte supporters, bakit yung kay Pangulong Marcos Jr. hindi ganito klase ang treatment? Bakit yung kung issue po ng SALE na binilang mula noong alkalde pa hanggang sa naging vice president,
hindi in-apply doon naman sa kay Speaker na galing sa daang milyong piso, naging bilyong piso, yung mga ganun po na mga usapin po, attorney. Yun nga po ang aming ikinatataka. Alam niyo po, hindi naman po ito game ng pataasan. Ano? Huwag na natin sabihin, ito 125 lang, yung sa kanila ay bilyon ng alegasyon. Tignan lang po natin yung circumstances. Ano po? Dito po sa reklamo laban kay Pangulong Marcos ay nakita po natin na talagang may insertion. Bakit natin nasabing ang laki ng ebidensya na may insertion? Sapagkat nagkaroon ng bilyon-bilyon, daang bilyong pisong nakawan na iniimbestigahan po. Nagkaroon ng ICI dahil doon sa ninakaw na daan-daang bilyon o trilyon, nagkaroon ng Senate investigation, nagkaroon ng House investigation. Hindi pa ba sapat na pruweba yon na ginawa ng Pangulo yung mga ibinibintang sa kanya? Doon pa lamang ito sa insertion. Ano po? Huwag na nating pasukin yung pagkidnap kay Pangulong Duterte, yung drug use, etc. Huwag na natin munang tingnan yon at may mga pending pa. Ito lamang sa General Appropriations Act na ngayon ay nakabinbin na rin sa Korte Suprema. Without going into the merits of that petition, kitang-kita na natin na at least yung sinasabi ni Chairman Luistro na probable cause, ayun na yung probable cause mo eh. Nandoon na mismo sa reklamo. Ang problema lamang po, yung aming reklamo na mas maraming ebidensya na pinakita naman po natin sa publiko, na kahon-kahon ang aming ebidensya, libo-libong pahina ng mga dokumento, 20 o 30 USB, hindi po nila tinanggap. Diyan lamang po kitang-kita natin na pinapaboran po ng ating House of Representatives ang Pangulo at tinatarget po nila for political assassination si Vice President Sara Duterte. Opo, at may pahayag pa po na ang Kamara na parang hanggang Mayo magsasagawa ng pagdinig ukol nga po dito sa impeachment. Meron namang nagkukwenta na simula nang mag-umpisa ang impeachment, baka mas malaki pa yung nagastos na ba ng Kamara kaysa doon sa mismong sinisingil sa pangalawang Pangulo, attorney. Ay, yun nga po ang ating sinasabi. Kung ganyan katagal po yan, hindi na po yan hearing. Trial na yan. Huwag mo sabihin mini trial sapagkat ang 2 o 3 buwan na hearing ay trial na po yan. At huwag niyong sabihin yan ay mini trial kung ang dami-dami niyong sinasabpina, duces tecum na mga dokumento, ang dami-dami niyong pinatatawag na kung sino-sino. At kitang-kita naman po. Kaya alam niyo po, Sir Admar, huwag na tayong umasa ng patas na laban dyan sa House. Isa lamang po ang agenda niyang committee na yan. Isa lamang po ang misyon yan ng grupong yan ay sirain ang pangalan ni Vice President Sara Duterte sapagkat alam nila na kapag yan ay na-transmit sa Senado, they don't have the numbers, unang-una. Pangalawa, sa nipis ng kanilang mga ebidensya ay ito ay hindi po magka-gain ng traction at ma-acquit po si Sara Duterte. So, judicially, politically, medyo agrabyado po sila sa Senado. Kaya eto na po ang ginagamit nilang pagkakataon para sirain na si Vice President Sara Duterte. Kaya pinatatagal po nila. Ako hindi magtataka kung baka Mayo pa, baka lumampas pa sa Mayo yan sa kanilang pangnanais na sirain talaga si Vice President Sara Duterte. Nakikita nyo rin po ba, attorney, na itong ginagawa nila, kaya nilubos-lubos nila dyan dahil sa possible na nakikita nilang wala ng suporta? Ito baka hindi umusad nga sa plenaryo lang ng Kamara? Alam nyo po, maaari din po yan sapagkat sa nakikita po ng iba nating mga kasama dyan sa mababang kapulungan ay talaga na pong mahihirapan na i-justify ang mga actions ng kasalukuyang pamahalaan at baka maging kiss of death o isang sumpa para sa kanila kung sila po ay lalaban kay Vice President Sara Duterte. Ginagamit na lang po dito noong mga last termer siguro, yung mga taong bilib na bilib sa sarili, gandang-ganda, may train yung mga GGSS. Katulad ni Representative Luistro at Dirima, yung GGSS, gandang-ganda sa sarili na ito ay para sa exposure, baka may plano sila sa 2028. Hindi po natin alam pero halatang halata naman po na ito ay ginagamit bilang isang platform. Una, para sirain si Vice President Sara Duterte. Number 2, para i-project yung kandidatura, possible candidacies ng ilang mga personalidad. Kaya kung ako sa kanila, siguro naman kahit konting hiya, tabla naman po sila.
Opo, attorney, huli na lang po mula sa akin. No? Yung unang petisyon dun sa pagkwestiyon ng impeachment po at if ever man nakatigan ng Korte Suprema yung panibagong petisyon, doon ba sa mga involved na mga kongresista na lumagda, pumabor doon sa impeachment at yun nga, yung unang desisyon ng Korte Suprema ay mali yung ginawa po ng Kamara, maaari ba silang mapanagot dito? Maaari ba silang makasuhan at if ever din lumabas din itong panibagong desisyon kung sakali man na makakuha ng paborableng desisyon doon sa mga nagpetisyon ng mga lawyers, meron pa pananagutan yung sino man na nag-push nito, pumirma ng impeachment? Wala po, because these are acts of a congressman in accordance with the plenary power of the House of Representatives na mag-initiate ng impeachment proceedings. In the same manner, yung mga pinagsasasabi po ni Representative Luistro bilang chairman, since iyan po ay ginamit sa sesyon, they cannot be held to account in any other forum. Pwera lamang po sa House of Representatives. Iyan po ay nakasaad sa Article 6, Section 11 ng ating konstitusyon that they cannot be held responsible. So, wala po yan. Pwede lamang po silang managot aside from any complaint, internal complaint within the House itself ay sa taong bayan, the sovereign Filipino people na in the final act ay silang maghuhusga kung sa kanila ay tama o mali ang ginagawa ng kanilang supposedly mga kumakatawan sa kanilang saloobin. Opo. Attorney, si Jade po ulit ito. Huli na lang. Sa tingin ho ninyo, ginagamit ho ba ni VP Sara Duterte ang Supreme Court para iwasan ang kanyang pananagutan sa batas? Kasi sabi nga ni Congresswoman De Lima, hindi dapat pumayag ang Korte na palagi na silang ginagawang takbuhan ni Sara sa pag-iwas niya sa pananagutan sa batas. Your comment, Attorney? Iyang si De Lima na isang napakalaking ipokrita yan eh. Alam niyo kung bakit? Sasabihin niya, mali daw yung ginagawa ni Sara Duterte. Pambabastos daw yung ginagawa ni Sara Duterte na hindi siya humarap doon sa hearing. Nung siya po ang may hearing bilang Secretary of Justice doon sa sinasabing Bilibid drug trade, hindi rin siya po pumunta eh. Sinabi niya, may karapatan daw siyang hindi pumunta. O bakit ngayong may ibang taong gumagamit ng karapatan ay nagagalit siya? Noon po siya ay may warrant of arrest at siya ay aarestuhin, pumunta rin siya sa Supreme Court. Bago ngayon, sasabihin niya, ginagamit ni Sara Duterte. Napakalaking ipokrita niyang babaeng yan eh. Kaya lang maganda eh. Kaya medyo pinagpapasensyahan ng iba, no? Alam niyo po, yung Korte Suprema ay talagang bukas para sa mga usapin kung saan ang issue ay abuse of governmental powers. Yan po ay naayon sa saligang batas na nagbigay po ng expanded judicial power sa ating Korte Suprema na to determine whether there is grave abuse of discretion on the part of any government agency. Lahat po ng kawani ng gobyerno, maaaring yan ay Pangulo, ang House of Representatives, ang Senado, ang mga departamento sa ilalim ng executive katulad ng Department of Justice, DILG, etc. Sa Supreme Court po ibinigay ang karapatan upang tignan kung umaabuso. That is part of the system of checks and balances. Kaya para sabihin mong ginagamit ng Supreme Court ay isang malaking kapwitan po yan. Sapagkat talagang nandyan ang Supreme Court para gamitin ng kahit sinong mamamayan na sa pakiramdam nila ay inaabuso ng pamahalaan ang kanilang mga karapatan. Opo. At may sagot po ba kayo doon sa bagong buwelta naman po ni Representative Percy Sendanya laban po sa inyo? Dahil nga po sa pagtitira ninyo kay Congresswoman De Lima, kay Congresswoman Luistro at sa iba pa. Hindi ko po alam kung anong sinabi niya eh. Iri daw, kadiri. Kadiri daw kayo. Siguro manalamin muna siya para malaman natin kung sinong kadiri. Attorney, your last message po sa lahat ng ating mga kababayan nanonood po sa mga oras na ito. Maraming salamat po. At mga kababayan, sa gitna nitong krisis sa langis, at tayo ay tinataga sapagkat alam nyo, hindi po gumalaw ang ating gobyerno para pigilin yung profiteering ng mga kumpanya ng gasolina. Ang Pilipinas po sa buong mundo ang pinakamalaking porsyento na itinaas ng mga produktong petrolyo, mga presyo. Sa gitna po nitong pinagnakawan tayo, iniskab tayo, trilyon-trilyon, sa gitna po ng lahat ng hinaharap natin ay inaatupag pa ng ating pamahalaan itong impeachment. Pero manalig po kayo, huwag kayong mawawalan ng lakas ng loob sapagkat
2028 is just around the corner. Magtyaga-tyaga lang po tayo sapagkat kayo po ang may kapangyarihan ayon sa saligang batas at ayon sa political law doctrine. Kayo po ang sovereign. Kayo ang may kapangyarihan sa 2028. I-exercise po natin yung kapangyarihan na yan upang baguhin ang ating gobyerno at patalsikin na itong mga ito. In the meantime, huwag po kayong matatakot. Punahin ang dapat punahin, magsalita, yung dapat ihayag, at kumilos kung kailangan kumilos kaysa lansangan, kaysa sarili niyong mga bahay, kaysa social media. Huwag po tayong titigil ipaglaban ang ating kapakanan. Thank Maraming you. salamat po at may Diyos po na tumutulong sa atin. Alam po niya kung anong tama at anong mali at kakatigan po niya tayo kung tama po ang ating ginagawa.